Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Cleveland Cavaliers ay may 8 magkakasunod ng panalo at hawak ang #1 record sa Eastern Conference at sa buong NBA na 29 wins and only 4 losses. Habang OKC Thunder naman ay may 12 sunod ng panalo at hawak ang best record sa Western Conference at second best record sa NBA na 27 wins and only 5 losses kahit na wala pa nga si Chet Holmgren sa majority ng games sila. Despite malaki ang agwat nila sa ibang team ngayong regular season at maliwanag na sila ang best team ngayon sa NBA base sa kanilang mga record, majority ng mga fans ay wala pa din natiwala na makokompleto nila ang trabaho at magagawang magkampiyon. Madalas nga sa kanilang sabihin na mga kataga pang regular season lang. Well, understandable nga na duda sa kanila ang mga fans dahil dalawa nga silang #1 seed na hindi pa nakakaabot sa NBA Finals o kaya naman kahit sa Conference Finals sa recent years. At karamihan naman ng mga team na binuo o at least ang mga core players ay mula sa NBA draft ay pinagdadaanan ang ganitong duda mula sa mga fans. May katulad nga ng Boston Celtics at Milwaukee Bucks na bago sila magkampiyon ay madalas masabihan si Giannis at si Tatum na mga pang regular season lamang. Ganun din nga ang Denver Nuggets at si Nikola Jokic at wala nga sila ditong magagawa kundi ang patunayan nito sa pamamagitan ng pagkampiyon. At dito nga sila matatahimik mga kaibigan ang mga haters na tinatawag. Ngayon nga ay wala nang nagsasabi sa Celtics sa pang regular season lang ito at napunta na ito ngayon sa Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference at East. Subalit may mga teams nga talaga na tulad ng Toronto Raptors noon ni DeMar DeRozan at Houston Rockets si James Harden na kahit nasa #1 seed na sila sa regular season, hindi pa din nga sila makalusot sa mga team na may veteranong superstar tulad ng Cavs ni LeBron noon at ng Warriors ni Curry at ni KD. Hanggang sa kinailangan na nga nilang i-break ang team at hindi nga nila nalagpasan ng label na pang regular season lang. Ganito din nga ang Phoenix Suns noon ni Steve Nash na palaging una sa regular season, subalit hindi makalusot sa San Antonio Spurs sila Tim Duncan. Subalit sa OKC at Cavs ay posibleng Cavs ang may mas matinding pressure na magkampiyon ngayon dahil ang OKC nga ay very young team pa. Silang second youngest team sa NBA ngayon at 21 years old pa lang nga sila Chet Holmgren at Jalen Williams. Madalas nga nagsisimula ang prime ng isang star player o ng mga players sa edad na 26 o 27 years old. So maraming taon pa nga sila na pwedeng magpahinog. Andun lang nga ang pressure sa kanila na manalo ngayon dahil bukod nga sa MVP level na si SGA at #1 seed sila, posible nga silang magkampiyon habang mura pa ang sahod ng mga players sila at under rookie contract pa ito. Pwede nga silang makabuo ng dynasty dito kung sakali. Subalit sa Cavs ay matindi na ang pressure dahil wala nang ang next step bukod sa magkampiyon o makapasok sa NBA Finals. Free agent na nga si Jarrett Allen sa offseason, ganun din si Ty Jerome at Caris LeVert. At matagal na nga nakakapasok sa playoffs si Donovan Mitchell, subalit hindi din nga siya makaabante sa NBA Conference Finals tulad lamang ni Joel Embiid. Kayo ba mga kaibigan, sino ba sa palagay nyo sa dalawang team na ito ang may kakayahan na gumawa ng mas malalim na playoff run ngayong season?